Ito ang Pacific Ocean, ang pinakamalawak na karagatan sa buong mundo. Alam mo bang binansagan itong libingan ng mga seaman? Dahil sa sobrang lawak nito, karamihan sa mga barko at mga marino na nalunod dito ay hindi na natagpuan pa. Ni minsan naisip mo bang tawirin ang karagatan na ito? Ano kaya ang buhay ng mga marino habang tumatawid dito? Yan ang aking kwento. Ang aming naging buhay na palutang-lutang sa karagatan sa loob ng 45 araw. Day 1. Dito ko sisimulan ang aking kwento nung kami ay bumitaw ng bansang China at maglalayag papuntang bansang Canada. Hinanda namin ang aming mga sarili dahil alam namin na sasabak kami sa isang mahabang biyahe. Galing kasi ng China, tatawid kami ng Pacific Ocean at dadaan ng Panama Canal. Paakyat ng Atlantic Ocean hanggang Canada. Abutin ang aming biyahe ng halos 45 days. Ang haba, no? Hanggang inabot kami ng gabi kaya't oras na sa pagtulog. Day 2. Good morning everyone! Kapag kami ay nasa biyahe, nagsisimula ang aming araw tuwing alas 6 ng umaga. Kaya bago ang oras na yan, kailangan kong ihanda ang aking sarili para sa buong araw na trabaho. Dahil ito ay isang napakamahabang araw na bakbakan. Do you see incidents? Nung araw na yun, ang pinagawa ni Chief Mate ay ang mag-washing kami sa buong barko. Since galing kami sa puerto, medyo maraming alikabok. Kaya buong araw na kuskusan at buong araw kaming basa. Woo! Sana all basa. At nung sumunod na mga araw, nung napadaan kami sa bandang Japan, inulan kami ng niebe. Hear the wind in the trees in winter, like a sweet lullaby, remember. Sa paglipas ng mga araw, patuloy lamang kami sa aming mga trabaho. Kumbaga, parang nasa bahay lamang kami na pinapanatili naming malinis at maayos ang lahat dito sa barko. Nung umabot na kami sa ika-16 na araw, ito naman yung dumaan kami sa International Date Line. Ibig sabihin, mag-aatras ang aming relo ng 24 oras. At ito ay ginawa namin nung linggo ng gabi. Ibig sabihin, ngayon ay linggo, kinabukasan ay linggo pa rin. Paano nangyari yun? Panoorin nyo na lang sa mga susunod ko pang videos. At dahil nga, 2 beses kaming magkakaroon ng linggo, naging masaya ang buong tropa. Kaya kami ay nagkayayaan na mag-inuman at magkantahan. Ako mong aking gabi, ini-invite me your birthday. A party like a movie party. Let's roll it out of the room. Kinabukasan, linggo, for the second time, hindi na kami pinagtrabaho buong araw. Kaya ito na talaga yung pinaka-perfect time na makapaglinis ako ng sarili kong kabina. At pagsapit ng tanghali tuwing linggo, ito yung tinatawag namin na steak day. Dahil ang main course of the day ay ang paborito kong steak, sabayan pa ng napakasarap na red wine. Day 20. Ito yung araw na dumating ang isang bagay na palagi naming iniiwasan. Ito ay ang masamang panahon. Malayo kami sa sinasabi nilang bagyo, pero umaabot sa amin ang mga ayaw. Kaya walang tigil ang paggulong ng barko, kaliwa kanan. Mahirap matulog, mahirap kumain, walang atrasan. Ganyan ang buhay naming mga seaman. Pagkatapos ng 4 na araw na puro alon sa awa ng Diyos, ang karagatan ay kumalma rin. Sabay sa pagdanda ng panahon, napapansin na rin namin na umiinit na. Yung init na talagang mahihilo ka. Sa totoo lang, sa Pilipinas, hindi ako nagbibilad sa araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pero dito sa barko, hindi ka pwedeng tumanggi. Kailangang magtiis dahil ito ang laban ng buhay. At dahil nga mainit ang panahon, naisipan namin na magkaroon ng salo-salo sa labas.
sumunod na mga araw, ito naman yung pagdating namin sa bansang Panama. Hi Noki, how are you? Welcome to Panama. Ang Panama Canal ay isang man-made na daanan ng mga barko. Ito ay ginawa noong taong 1914. Ito ay isang shortcut galing Pacific papuntang Atlantic. Ganon din pabalik. Dahil kung hindi kami dadaan dito ay madaragdagan ng isang buwan ang aming biyahe. Pero dito sa Panama Canal, aabutin lamang ng 8 oras. Nakatawid ka na. At dito na rin bumaba pa uwi ang aming third mate. Enjoy your vacation, my friend. Bye-bye. At tulad ng Pilipinas, mayaman din ang karagatan ng Panama. Kaya pagsapit ng gabi, let's go fishing! Sa sobrang daming isda, kami na lang talaga ang tumigil. Dahil may trabaho pa kinabukasan. At syempre, ang aming almusal, fresh catch from the sea. Yummy! At pagsapit ng hapon, ganun din na araw, yun ang aming pagtawid sa Panama Canal. Pagkatapos ng 8 oras, ligtas kaming nakatawid papuntang Atlantic Ocean. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang aming biyahe dahil meron pa kaming 2 linggo bago namin marating ang aming destinasyon. Kaya patuloy lang ang aming normal na buhay dito sa barko. At pagkatapos ng 2 linggo, ito ang bumungad sa amin. Isang magandang araw ang bumungad sa amin dito sa Canada. Panahon ng tagsibol kaya hindi pa masyadong mainit at hindi na rin ganon kalamig. Nasa 15 degrees ang temperatura kaya para sa akin, it's perfect. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa may kapal dahil ginabayan niya kami sa aming mahabang biyahe. And finally, we are docked and secured. At syempre, pagkatapos ng 45 days na biyahe, papayag ba kaming hindi makagala? Ang sagot ay hindi. Kaya't namasyal kami kasama ang mga tropa. Ano ba ang mga nangyari dito? Abangan nyo na lang sa susunod kong video. Maraming salamat pala sa inyong panonood. Sa ating paglalayag sa karagatan ng ating buhay, pwede nating iwasan ang mga dilubyo na ating nakakasalubong. Pero huwag tayong umatras, dapat tuloy ang biyahe ng ating buhay. At huwag kalimutan na magtiwala sa nasa taas. Hanggang sa muli, paalam!